Isipin ninyo ito. Paano kung ang isang taong punong-puno ng pangarap ay dahang-dahang gawing halimaw ng lipunan? Kapag ang edukasyon ay hindi karapatan, kundi pribilehiyo. Kapag ang hustisya ay para lamang sa may kapangyarihan. At kapag ang katahimikan ang itinuturing na kabutihan. Ano ang mangyayari sa taong patuloy na inaabot? Kapag paulit-ulit na sinasaktan ang pag-asa, galit ba ang huling matitirang sandata? At kung ang hustisya ay laging ipinagkakait, sino ang tunay na kriminal? Ang mga lumalaban o ang mga nananahimik? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Nina Jude G. Potrido mula sa Grade 12 STEM Kisingding at ngayon ibabahagi ko at ipapasok ko kayo sa mundo ng El Filibusterismo. Hindi bilang simpleng nobela, kundi bilang salamin ng isang lipunang sugatan. Ang El Filibusterismo ay hindi basta kwento lang. Ito ang masakit na katotohanang isinulat ni Dr. Jose Rizal para gisingin ng mga Pilipinong sanay nang pumikit. Kung ang Noli Me Tangere ay nagtuturo sa atin na makakita, ang El Filibusterismo ay nagtuturo sa atin na magtanong at masaktan sa tunay na sagot patungkol sa ating lipunan. Dito natin makikilala si Simon, ang dating Crisostomo Ibarra, isang taong naniniwala noon sa katahimikan at mapayapang pagbabago. Ngunit dahil sa paulit-ulit na kawalan ng hustisya, nawala ang kanyang tiwala at ang pag-asa ay napalitan ng galit. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siya bumalik para magtayo, kundi para gumuho ang sistema. Ginamit niya ang yaman at impluwensya upang ipakita kung gaano kabulok ang pamahalaan. Sa kanyang katauhan, tila tinatanong tayo ni Rizal, kapag ang batas ay hindi na patas, may obligasyon pa ba tayong sundin ito? Makikita sa nobelang ito ang lipunang pinamumunuan ng kasakiman. Mga praileng abusado, mga opisyal na walang pakialam, at mga mamamayang piniling manahimik dahil mas madali ang katahimikan kaysa sa pakikipaglaban. Sina Basilio, Huli at Isagani ay hindi lamang mga tauhan sa libro. Sila ay ang mga refleksyon ng totoong buhay. Si Basilio, ang kabataang nakawan ng kinabukasan. Si Huli ay simbolo ng mga inosenteng nasira ng sistema at si Isagani ay larawan ng kabataang may malasakit. Ngunit naguguluhan kung paano ipaglaban ang tama. Sa kabila ng galit ni Simon, ipinakita ni Rizal na ang dahas ay hindi sagot sa tunay na kalayaan. Nabigo ang kanyang plano at sa mga salita ni Padre Florentino, natauhan na ang kalayaang isinilang sa galit ay hindi kailanman magtatagal. Ang El Filibusterismo ay hindi kwento ng pagkatalo, kundi kwento ng pagpili. Pipiliin ba nating manahimik kahit mali ang nakikita? O pipiliin nating magsalita at kumilos gamit ang talino, konsensya at prinsipyo? Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang mensahe ng nobelang ito. Sa bawat katiwalian, sa bawat boses na pinapatahimik, at sa bawat kabataang nawawalan ng pag-asa, parang tinatanong tayo ni Rizal, ano ang ambag mo para sa bayan? Sa huli, ipinapaalala ng El Filibusterismo na hindi sapat ang galit kung walang itong direksyon. Hindi sapat ang pagbabago kung walang dangal, at hindi darating ang tunay na kalayaan kung wala tayong kamalayang panlipunan. Ito ang El Filibusterismo, isang akdang hindi lang binabasa, kundi inuunawa at isinasabuhay. Maraming salamat at naway naintindihan ninyo ang mensahe ng nobelang ito at magsisilbi itong inspirasyon sa inyo, hindi lang tungkol sa buhay noon kundi pati sa mundong ginagalawan natin ngayon.